Ikatlumpu ng Abril 2026, alas 7 ng umaga. Ang lungsod ng Perm sa industrial na puso ng Rusya ay nagigising sa tunog ng sunod-sunod na pagsabog. 1, 2, 3, 4 na dambuhalang tangke ng langis ang sumabog sunod-sunod. Nagliyab ang pinakamalaking refinerya sa rehiyon ng Ural. Isang haligi ng itim na usok ang umakyat ng napakataas na pati ang mga satellite ng NASA ay nakita ang bakas nito mula sa 130 kilometro ang layo. Naglabas ng babala ang mga loudspeaker ng lungsod para sa chemical emergency. Ang mga tao ay inutusan na isara ang mga bintana at uminom lamang ng pinakuluang tubig. Nagsara ang mga universidad, huminto ang transportasyon, kinansela ang mga flight at ang lungsod ay naghanap ng sagot sa isang tanong. Paano sa taong 2026 sa kabila ng lahat ng depensang panghimpapawid ng Russia, naging posible ito? Ang sagot ang pinakakamanghamanghang bahagi ng kwento. Ang nangyari sa Perm nung umagang yon ay hindi nagsimula nung umagang yon. Nagsimula ito noong gabing, bago yon. Para maintindihan ang laki nito, kailangan nating tumingin sa mapa. Mahigit 1,500 kilometro ang layo kung tuwid na linya. Para magkaroon ng ideya, mas malayo pa ito kaysa sa distansya sa pagitan ng dalawang buong bansa sa Europa. Iyan ang distansyang nilipad ng drone ng Ukraine para pasabugin ang refinery na iyon. Ang Perm ay nasa gitna ng Ural, hanay ng bundok na naghahati sa European ng Rusya at Siberia. Hindi basta-basta ang Ural na rehiyon. Noong 1941 habang nilulusob ng mga tangke ni Hitler ang Unyong Sobyet, gumawa si Stalin ng desisyong nagbago sa kasaysayan ng digmaan. Ipinabuwag niya ang mahigit 1,500 buong pabrika at ipinadala lahat sa kabila ng Ural. Ito ang pinakasiguradong lugar ng Rusya. Ang banal na santuwaryo ay hindi naabot ng pambobomba ng Nazi at sa loob ng 85 taon walang nakarating doon. Hindi ito nangyari noong Cold War, digmaan sa Chechnya o sa 4 na taon ng kasalukuyang digmaan. Pero noong Marso ng taong ito, sinabi ng kalihim ng Konseho ng Seguridad ng Rusya, Sergei Shoigu, ang isang pangungusap na hindi inaasahang maririnig mula sa isang general ng Russia. Sa kanyang mga salita, ang Ural na hanggang kamakailan ay wala sa abot, na yon ay nasa agarang banta na. Walang rehiyon sa Rusya ang maaaring ituring na ligtas. Pagkalipas ng 1 buwan, nasusunog na ang Perm. Pero bakit itong refinery na ito ang pinili? May 3 dahilan. Una, ang laki. Ang Lukoil Pernefteyroxintes ay gumagawa ng 13 milyong tonelada ng fuel bawat taon. Gasolina, diesel, kerosena para eroplano. Isa ito sa pinakamalalaki sa Rusya. Pangalawa, paggamit ng militar. Lahat ng lumalabas doon ay nagsusuplay sa makinang pandigma ng Kremlin. Ang mga tangkeng nagpapaputok laban sa mga Ukrainyano. Ang mga truck na nagdadala ng tropa sa Donbas. Ang mga jet na bumubomba sa Kyiv, lahat ay dumadaan sa refinery na ito. Pangatlo, dito nakatago ang detalyeng ayaw aminin ng Rusya. Para magpatuloy na gumana at magmodernisa, umaasa ang refinery sa teknolohiyang kanluranin. Noong Enero 2022, katatapos pumirma ng Lukoil ng kontrata sa Amerikanong Honeywell para mag-install ng bagong kagamitan sa complex. Pero nagsimula ang digmaan makalipas ang 1 buwan. Pumasok ang mga sanksyon. Ngayon, hindi na talaga kayang palitan ng Rusya ang mga pyesa o makakuha ng technical na suporta. May isang bagay sa pag-atakeng ito na kapansin-pansin. Dahil mas matalino ito kaysa sa inaakala. Hindi lang basta target ang tinamaan ng mga Ukrainian sa loob ng refinery, pinakapuso nito ang tinutok nila. Isang unit na tinatawag na AVT-4. Isipin mo itong pangunahing pasukan ng pabrika. Dito dumadaan lahat ng krudong langis bago iproseso bilang fuel at responsable ito sa halos 40% ng kapasidad ng refinerya. Kapag huminto ito, titigil ang operasyon. Ang sinira ng mga Ukrainian ay maaaring abutin ng higit sa 1 taon bago maayos, kung maayos pa nga ba ito. At parang hindi pa sapat, kagabi tinamaan pa nila ang isa pang target na ilang kilometro lang mula rito. Isang istasyon ng pagbubomba ng Transneft na namamahagi ng langis ng Russia sa 4 na pantalan.
Sa dalawang magkasunod na gabi, pinutol ng mga Ukrainian ang dalawang kawing ng parehong kadena. Napakatumpa. At alam mo ba kung anong sandatang gumawa nito? Parang biro lang. Ang drone na Lyuty, nang ibig sabihin sa Ukrainyano ay mabagsik, ay nagkakahalaga ng halos $200,000 bawat isa. Ang makina ay Aleman, nakakahalaga ng $5,000 at malayang ibinebenta. Ang katawan ay gawa sa fiberglass, may bigat na 200 kilo at kayang lumipad ng hanggang 2,000 kilometro nang hindi kailangan ng GPS dahil may sarili itong nabigasyon na gumagana kahit walang signal. Kahit subukan ng mga Ruso na bulagin ng drone gamit ang electronic warfare, mananatili pa rin ito sa tamang direksyon. Ang nagsagawa na pag-atake ay ang Unit Alpha ng SBU, ang intelihensya ng Ukraine. Ang parehong grupong lumubog ng barkong Ruso sa Dagat Itim, tumama sa MiG-31 fighter jet sa Crimea at nagpasabog ng mga plataporma sa Dagat Caspian. Iniprograma nila ang bawat drone na mahigit 1,000 puntong ruta para makaiwas sa mga radar ng Russia at eksaktong tamaan ang target. Ang komander ng puwersa ng mga walang tawhang sistema ng Ukraine, si Robert Brovdy, na kilala sa codename na Magyar, ay nagbigay ng panayam sa BBC ilang araw bago ang pag-atake sa Perm. At may sinabi siyang nakakakaba na mula 1,500 hanggang 2,000 kilometro sa loob ng Russia, hindi na ito ligtas na likuran dahil ang ibong Ukrainian ay lumilipad kung saan at kailan niya gusto. Noong una, parang pang-uudyok lang ito, pero babala pala yon. Kahit gaano pa ka-impresibo ang drone, hindi ito ang pinakakakaibang bahagi ng kwento. Ang unang nakita ng mga taga-Perm ay isang puting ulap, hugis kabute na umaakyat sa abot tanaw. Kasunod nito, lumabas ang itim na usok at nagpatugtog ng mensahe sa Ruso ang mga loudspeaker ng lungsod. May aksidenteng naglabas na mapanganib na substansya. Isang residente ang nagsabi sa Moscow Times, malinaw ang tagubilin. Huwag lumabas ng bahay, isara lahat ng bintana, uminom lamang ng pinakuluang tubig. Pero ang pinakamasama ay paparating pa lang. Makalipas ang ilang oras, kumalat sa Telegram ang mga video na tila eksena mula sa pelikulang katatakutan. Itim na patak mula langit, mamantikang mansa sa sasakyan, puting damit at bintana. Tinawag ng medyang Ruso ang insidenteng ito na ulan ng langis. At ang mamamahayag ng oposisyon na Ruso na si Sergei Ukov na namumuno sa channel na Perm 36.6 ay nagsabi ng isang pahayag na naging viral. Ang lungsod ay nasa lubos na takot at ang mga lokal na otoridad ay nawala na ng kontrol. Pero ang pinakakakaibang parte ay darating pa lang. Ang gobernador ng Perm, si Dmitry Makhonin, ay humarap sa media at opisyal na nagsabi na ang lahat ng iyon ay isang pagsubok lamang. Na walang banta ng chemical. Alarma ay isang itinakdang dang ehersisyo lang. Kinukunan ng mga residente ng video ang mga pagsabog at sabi ng gobernador ay ayos lang. At habang nasusunog ang Perm, may isang kakaibang nangyayari sa Moscow. Sulit tingnan ng maigi kung ano ang ginawa ni Vladimir Putin. Sa loob ng 48 oras matapos ang pag-atake dahil bawat hakbang niya ay bahagi ng kwento. Nagsisimula ito sa lokal na gobernador. Sa mga unang oras pagkatapos ng mga pagsabog, lumabas siya sa telebisyon at sinabi na ang alarma sa chemical ay isang nakatakdang ehersisyo lamang. Nagsisinungaling siya mismo sa harap ng mga residente habang ang lungsod ay nababalutan pa ng usok. Lumipas ang buong unang araw. Walang kahit anong pahayag mula sa Kremlin. Walang opisyal na pahayag ukol sa Perm. Walang pangakong gaganti. Walang pagbisita mula sa Pangulo. Walang video, walang pahayag. Ganap na katahimikan. Doon lang sa ikalawang araw, sa wakas kinuha ni Putin ang telpono. Pero hindi para kausapin ang mga mamamayang Ruso. Tumawag siya kay Donald Trump. Mahigit 1 oras at kalahati silang nag-usap. Sa unang pagkakataon sa 4 na taon ng digmaan, nagmungkahi siya ng tigil putukan. At tingnan mo ang pagkakataon, eksakto sa panahon ng ika-9 ng Mayo, ang Parada ng Tagumpay, ang pinakabanal na petsa sa kalendaryong Ruso. Makalipas ang ilang oras, naglabas ang Kremlin ng panibagong di inaasang anunsyo.
Ang parada ng ika-9 ng Mayo sa Moscow ay magaganap ng walang mga tangke, walang mga misil, walang mga fighter jet sa unang pagkakataon sa loob ng 19 na taon. Ang opisyal na paliwanag? Ang banta ng mga drone. At para tapusin ang 48 oras na yon, dumating ang bigwas na hindi inaasahan ng Kremlin. Mismong mga Russian military blogger, mga tao tulad ni Alexander Kots at ang channel na Military Informant na palaging ipinagtatanggol ang gobyerno ay nagsimulang lantaran na batikusin ang depensang panghimpapawid ng Rusya. At ang pahayagang Belarusian na nasa Niva ay umabot pa sa pagsulat na parang wala ng depensang panghimpapawid sa Ural. At alam mo kung ano ang mas kakaiba? Habang nangyayari ito, hindi binanggit ni Putin ang PERM. Ang ganitong katahimikan mula sa leader ng pagsakop sa Ukraine na nangangakong ibabalik ang dangal ng militar ng Russia ay malinaw na palatandaan ng problema. Ipinapakita ng mga numero ang laki ng pinsala. Sa loob lamang ng 4 na buwan, nawala sa Russia ang $7 bilyong na kita mula sa langis ayon mismo kay Zelensky. Bumagsak ang produksyon ng mga refinery ng Russia sa pinakamababang antas sa loob ng 16 na taon ayon sa Bloomberg. Tumigil ang operasyon ng hindi bababa sa 5 malaking refinery kaya nagbawal ang Kremlin ng export ng gasolina para hindi maubusan sa bansa. Pero baka ang pinakamalaking senyales ay galing mismo sa loob ng sistemang Ruso. Isang institusyong pang-ekonomiya na konektado sa Kremlin ang nagbawas ng kalahati sa inaasahang paglago ng ekonomiya ng Rusya ngayong taon. Alam ng mga matagal nang sumusubaybay sa ekonomiya nila na kapag mismong mga Ruso na ang umaamin na may mali, ibig sabihin ay lampas na ito sa dapat. Tingnan mo ang kabalintunaan ng kasaysayan. Noong 1941 itinago ni Stalin ang kaluluwa ng industriyang Ruso sa likod ng Ural Mountains para makaiwas sa pambobomba ng mga Nazi. Umubra ito ng 85 taon. Noong ika-30 ng Abril, 2026, isang drone ng Ukraine na nagkakahalaga ng $200,000. Gamit ang isang German na makina na nagkakahalaga ng $5,000, tumawid dito ng 1,500 kilometro ng Russian airspace at sinunog mismo ang santuaryong iyon. Gaya ng sinabi ni Major General Khmara ng Serbisyo ng Seguridad ng Ukraine, ang linyang ito ang sumasalamin sa lahat. Wala nang ligtas na likuran ng kalaban at di na proteksyon ng distansya. Makikikita mo, hindi lang basta isa pang pat-atake ang nangyari sa PERM. Ito ang pag-atake na naglantad natapos na ang mito ni Putin bilang tagapagtanggol ng Rusya. At alam niya yon, kaya siya nawala. Tinawagan niya si Trump at tinanggal ang mga tangke sa parada. Kaya tahimik siya. Diyan ko gustong marinig ang opinyon mo. Palagay mo hanggang kailan kayang panatilihin ni Putin ang sitwasyong ito? Isulat mo sa mga komento kung ano ang palagay mo. Kung nagustuhan mo ang diretsahang pagsusuri, i-like at mag-subscribe ka sa channel. Dito, binabantayan natin ang digmaan sa paraang iba sa tradisyonal na media. Hanggang sa susunod.